Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang mouse na napalabas noong 2021. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang kwento nang makita natin ang mga bata sa elementarya na bumibisita sa isang zoo. Huminto sila malapit sa ilang ahas nang ipaalam sa kanila ng guro na ang mga ahas ay kumakain ng daga bilang pagkain. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga bata ay may maliwanag na ideya na maglabas ng isang daga at itulak ito sa hola ng ahas. Nauubusan ng takot ang ibang bata na baka kainin ng ahas ang daga. Ngunit nananatili ang salarin upang panoorin ang daga na nakikipaglaban para sa buhay nito sa loob ng hola. Nakita natin ang nakalipas na 5 taon habang bumababa ang isang babae sa taxi habang umuulan. Narinig niya ang isang bata na humihingi ng tulong na nagsasabing ang kanilang sasakyan ay nadula sa yelo at ang kanyang ama ay nasugatan. Nagmamadali, sinundan niya ang babae pabalik sa kotse at iniabot sa babae ang kanyang bag bago tumulong sa kanyang ama. Biglang sinunggaban ng lalaki ang babae at brutal na pinatay sa malamig na dugo. Kinabukasan, natagpuan ng isang maninisid ang kanyang walang ulo na katawan na lumulutang sa dagat. Nakikita namin ang mga ulat ng balita at nalaman na siya ang ika-18 na biktima ng mamamatay tao na binyansagang headhunter. Dahil hindi mahuli ng pulisya ang salarin, dinala nila si Professor Daniel Lee, isang dalubhasa sa serial killer gene deformation. Sinabi niya sa mga nakalap na gobernador na ang mga serial killer gaya ng headhunter ay ipinanganak na walang MAVE genes, na responsable sa pagkontrol sa mga emosyon. Iniharap ang isang panukalang batas kung saan maaaring matukoy ang deformation sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng DNA test bago ipanganak ang isang bata upang matukoy ang mga kaso ng psychopath, ngunit tinanggihan ang panukalang batas dahil umiiral pa rin ang karapatang pantao. Nakita namin ang isang pamilya na may 4 na tao na nagmamaneho sa isang camper van sa snow, at tila sila ay naliligaw. Samantala, pinuntahan ni Daniel ang kanyang kaibigan na si Hana Sojun, na naghihintay ng sanggol sa kanyang asawang si Jian. Pagkatapos matulog ni Jian, sinabihan siya ni Daniel na kalimutan ang nakaraan at mamuhay ng masaya. Dahil iyon ang gusto ni Jennifer, at kalaunan ay ibinaba ni Sojun si Daniel sa kanyang hotel at umalis. Nakita namin ang pamilya na humihingi ng direksyon mula sa nakaparadang sasakyan at narating nila ang isang desyerto na campground. Biglang may dumating na lalaking nakahod at pinatay ang asawa. Sinamantala ng asawa ang pagkakataon at agad na itinago ang kanilang 2 anak na lalaki, sina Muwan at Mukay, sa van. Pagkatapos ay tumakas siya na umaasang maabala ang mamamatay tao mula sa mga bata. Nang matapos ang pumatay kasama ang ina, babalik siya para kunin ang mga bata, ang nakatatanda, isinulong ni Muwan si Mukay sa isang malita at nagtago sa isang hiwalay na espasyo. Sinubukan niyang tumakas matapos makitang sinubukang buksan ng killer ang malita para lamang mahuli ng mamamatay tao. Paulit-ulit na hinahampas ng pumatay ang bata ng martilyo. Ang mga pulis ay dumating sa tamang oras at iniligtas si Mayewon mula sa pakikipagkita sa kanyang ina sa kabilang buhay. Napadpad siya sa at nakita naming nabigla si Mokay. Si Detective Dusok ay nagmamadaling pumasok at tinanong ang bata upang makilala ang pumatay. Ipinaliwanag niya na ang kanyang anak na babae ay pinatay niya, kaya siya ay desperado para sa impormasyon. Nakita ng batang lalaki ang isang poster ni Sojun at sumigaw, sinasabing siya ang mamamatay tao. Si Mokay ay pumasok sa kotse ng tiktik, at ang pulis ay sumugod sa bahay ni Sojun at inilagay siya sa Polsas. Hinalugog ng pulisya ang kanyang bahay, ngunit walang nakitang patunay ng mga pagpatay. Si Mokay ay pumunta sa isang side quest at nilaslasan ang mukha ni Sojun kapag siya ay nagkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng kotse at hinampas ang taong yari sa nyebe, natamba ang ulo nito. Sa sorpresa ng lahat, nakasuksok sa ulo ng taong yari sa nyebe ang mga labi ng mga magulang ni Mokay. Si Sojun ay inaresto ng pulisya, ngunit tinanggihan niya ang pagkakaroon ng anumang kaalaman sa mamamatay tao. Sinabi niya sa pulisya na hindi niya ginawa ang taong yari sa nyebe. Dinala ni Daniel si Jian sa istasyon ng pulis. Sa kotse, tinanong niya si Daniel kung posible bang magmahal ang isang psychopath. Sumagot si Daniel na ang kanilang sarili lamang ang kanilang kayang mahalin. Nakalaya si Sojun dahil sa pagsisikap ng kanyang abogado, at pinapanood siya ni Jaeon habang ini-interview siya ng mga reporter. Kapag nakita niya ito, pumunta siya at niyakap siya. Inilantad niya ito sa sikat ng araw, at sinabing alam niyang siya ang gumawa ng taong yari sa nyebe, at ibinunyag ang larawang kinunan niya habang ginagawa niya ito. Nakita namin ang isang flashback na nagpapatunay na si Sojun ang nagbigay ng mga direksyon sa ama ni Mokay.
Inamin ni Sojun ang kanyang krimen sa publiko at sinabi na siya ay kasal sa isang matalinong babae. Pagkatapos ay tinanong ni Jaeyeon kung bakit niya ito pinakasalan nang hindi niya ito mahal. Ginawa lang daw niya ito dahil gusto niya ng anak. Nang ibalik siya ng pulis sa istasyon ng pulisya, sinundan sila ni Daniel at nagawang magkulong sa loob ng isang silid kasama si Sojun. Tinanong siya ni Daniel kung siya ang pumatay sa kanyang kapatid na si Jennifer. Inamin ni Sojun na pinatay niya ito dahil ipinalaglag niya ang kanilang anak. Nagawa niyang makatakas at magtago, ngunit napilitang lumabas ng pagbabante sa buhay ng kanyang kapatid at ina. Pinilit ng pulis na buksan ang pinto, at bago siya dalhin, sinabi ni Sojun kay Daniel na kahit na humihinga na siya, nakiusap siya sa kanya na huwag hawakan ang kanyang kapatid at ina. At least tinutupad niya ang mga pangako niya. Dahil sa pagkabigla, napunta si Jiayen sa ospital. Tinanong siya ni Daniel kung gusto niyang tumakbo. Isang pagsubok para sa psychopath chain. Sumasang-ayon siya, at lumalabas na ang bata ay may deformed genes tulad ng kanyang ama. Nakatanggap si Daniel ng tawag habang si Jiayen ay napaiyak at humihingi ng abortion. Nagdahilan siya at nag-abot ng isang sobre sa isang tao. Pagkatapos ay nakilala ni Jiayen ang isa pang buntis na babae na nagkaroon ng parehong mga resulta sa kanya. Sinabi niya kay Jiayen na palalakihin niya ang sanggol at patutunayan na mali si Daniel dahil ang sanggol na lamang ang natitira sa kanyang yumaong asawa. She's big into gambling, kumbaga. Pagkalipas ng 10 taon, nakita namin na ipinanganak ni Jiayen ang bata na ang pangalan ay Ihan. Kinatatakutan siya ng lahat ng mga bata, kasama na ang kanyang guro. Nakita namin si Ihan na pumatay ng isang kuneho sa pamamagitan ng paghiwa sa tiyan nito, at nang tanungin siya ng guro kung bakit niya ginawa iyon, sinabi niya sa kanya na siya ay interesado kung tumaba ang kuneho, o kung ito ay buntis. Nakilala ng guro ang kanyang ama, at sinabi sa kanya na ang bata ay nangangailangan ng therapy. Sa pagbabalik, sinampal siya ng kanyang stepfather dahil sa pagpatay sa kuneho, sinabing nahihiya siya. Sa bahay, nakita ni Ihan ang kanyang stepfather na nag-aalaga sa kanyang alagang aso at isda. Kapag nag-iisa na ang mga bata, nagbuhos si Ihan ng ammonia sa tangke ng isda. Hiniling sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na huminto, ngunit hindi siya nakinig. Pagkatapos ay inilabas niya ang aso, binyantaan ang kanyang nakababatang kapatid na huwag sabihin sa kanyang ama. Totoong banta talaga. Kahit na tumanggi ang nakababatang kapatid na lalaki ni Ihan na sabihin sa kanyang ama ang nangyari sa kanyang mga alagang hayop, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay daga sa kanya. Binugbog ng ama si Ihan pabalik sa bahay dahil sa pagpatay sa kanyang mga alagang hayop. Pagkatapos ng mga bagay-bagay, tinanong ni Ihan ang kanyang nakababatang kapatid kung gusto niyang makilala ang alagang aso dahil hindi siya nakapagpalem. Dinala siya ni Ihan sa libingan ng aso at hiniling na magdasal. Pagkatapos ay itinapon siya ni Ihan sa isang hukay at sinimulang punan ito na nagsasabing dapat siyang parusahan sa pagtataksil sa kanya. Nagmamadali si Jion para hanapin si Ihan na inililibing ng buhay ang kanyang kapatid at iniligtas ang araw. Sinakal niya ang kanyang leeg at sinabing nanganak siya ng isang halimaw. Pagkatapos ay pumunta si Ihan sa simbahan at nanalangin, nagtatanong sa Diyos kung siya ay talagang halimaw. Nalaman namin na ang buong pamilya ay pinaslang habang tinanong ng pulisya si Ihan ngunit wala silang nakitang ebidensya laban sa kanya at pinabayaan siya. Sinimulan ni Ihan ang kanyang sunod-sunod na pagpatay sa pamamagitan ng pagpatay sa kapatid ng biktima ng kanyang ama na tinatawag na Song-soo na isang gym trainer, at mula noon, patuloy siyang pumapatay ng maraming tao. Nakita namin ang isang pulis na tinatawag na Mokai Chase, isang kriminal, sa hagdan. Tulad ng diretso sa ilang karton habang pareho silang nagpupumilit, at kalaunan ay nahuli siya ni Mokai. Siya ay nagbabanta na babarilin siya, ngunit sa paanuman ang kriminal ay tumakas patungo sa bubong kung saan siya ay sumugod sa gilid ng bubong. Ang kriminal ay nagbanta na siya ay tatalon kung si Mokai ay sumusubok na barilin siya, at si Mokai ay nagtatangkang pabagsakin siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya na lang ang huhulihin sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimulang ilabas ni Mokai ang kanyang baril upang takutin ang kriminal, ngunit nakita ng kriminal ang baril at tumalon mula sa bubong. Namatay siya na iniwan si Mokai para uminom at magtampo sa bubong. Kinabukasan, pumunta si Mokai sa isang pinangyarihan ng krimen ng isang batang ina na tinatawag na Sun Young at itinapon dahil lasing at hindi man lang naimbitahan para sa kaso. Sinabi niya sa media na naniniwala siya na ang parehong taong pumatay kay Sun Young ay pumatay din kay Song-soo. Pumunta si Mokai para bisitahin si Sojun sa bilangguan. Tinutuya siya ni Sojun tungkol sa plano niyang patayin ang kriminal para makapasok sa kulungan para siya mismo ang pumatay kay Sojun. Sinabi niya kay Mokai na hindi niya kayang pumatay ng sinuman. Ipinakita na si Mokai talaga ang bata na kinilala si Sojun bilang headhunter.
Sinabi ni Mukay kay Sojun na sa halip na patayin siya, papatayin niya siya sa harap ng kanyang anak tulad ng kung paano pinatay ang sariling pamilya ni Mukay sa harap niya. Sinabi niya na nakita niya ang asawa at anak ni Sojun. Naalala ni Sojun kung paano napunta ang kanyang asawa sa bilangguan pagkatapos ng kanyang pagkakulong at sinabi sa kanya na pinatay niya ang kanilang anak. Masaya siyang malaman na buhay pa ang kanyang anak. Naalala rin ni Mokay kung paano niya pinuntahan ang asawa ni Sojun noong siya ay teenager para humingi sa kanya ng pera para sa operasyon ng kanyang kapatid at kung paano siya gumawa ng eksena nang hindi siya binigyan ng pera. Sa bilangguan, humingi ng thread si Sojun sa bagong guard na tinatawag na Kaikop. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.